Ilaw lang yan ha. Kung tutusin, ilaw lang yung problema dito ha. Pero hindi mo pwedeng ibalik sa may-ari yan. Hindi umiilaw yan. Di ba? Ngayon, ang problema, yung signal ito to, makikita nyo, yung pin na yan, no? Yung pinakadulong pin, sa signal yan. Sana ba? Focus ka kasi. Ito signal ang pinakadulong pin. Ngayon, nahirapan ako i-trace kung saan pumunta yung kanya, yung linya. Nag-check ako dito, halos wala akong makita. Hindi ko makita kung saan pumunta yung linya. Ngayon, kailangan mo baklasin yung board. Kailangan mo silipin yung ilalim para malaman mo kung saan pumunta yung linya na yan, yung sa signal, no? Makita nyo signal siya. Joson na ano to? Joson Earth na 1.5. Joson Earth na 1.5 na power amplifier. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila kay Sir. Pangalan nito, nakpang ko na yung number eh. Boots. Yan, kay Sir Boots. Issue, channel 2. No audio. Okay, walang audio yung channel 2 daw. Ngayon, binuksan ko na agad para mas mabilis yung trabaho natin. Okay, sana nga, mabilis. Okay, play natin yung laptop natin. On natin yung amplifier. Ilang watts kaya ito? Supply nito ay mataas din, 122. 122, 60. Ba dual ng 122, taas pala. Mas malakas na konti sa C20. Gumagana pero parang may problema yung control. Okay, ito channel 2 wala, hindi gumagana yung channel 2. Ngayon, galawin natin yung switch sa likod. Minsan mga switch lang yan eh. Off muna natin. Okay. Tapos galawin natin to, stereo. Galawin lang natin kasi minsan mga switch nagkakaproblema eh. Okay. Lagay natin sa stereo, nasa gitna. Okay, nagalaw na natin yan. Tapos, unatin ulit. Okay, play natin ulit. Okay, channel 2. Diba? Minsan sa switch lang eh. Nag-normal na siya oh. Diba? Halos lahat ng mga amplifier na sa mga CE series, pag ginalaw-galaw mo, pangit yung tunog, parang garal-gal yung dating, o di kaya mahina, minsan nadadala sa switch. Galaw-galawin mo lang ng switch, o di kaya patakan mo na contact cleaner, magiging normal yan. Minsan pero kapag ganun pa rin na di gumana pa rin, paggawa nyo na. Okay oh. Ang problema naman dito, yung signal parang di umiilaw. Kabila, meron no? Parang may problema yung control. Hindi umiilaw oh. Hindi umiilaw yung indicator dito sa isa oh. Isa naman, gumagana. Ngayon, ang gagawin natin dito, siguro palitan muna natin. Palitan muna natin yung control. Tapos, i-fix bias natin kasi kwanto? Ano tawag nito? Yung request sa atin na yung mga fix bias na yan eh. Try natin kasi hindi pa ako nakapag-fix bias nito eh. Sa ngayon, dito muna tayo sa harap sa may control. Palitan muna natin to. Okay, tapos nagtataka ako bakit hindi umiilaw itong indicator niya. Tanggal, hindi pinalitan na natin. Yung control na ginamit is parang ordinary lang ang labas niya. Parang 50K lang din siya. 50K. 50K. Tapos may groove kasi ito. Ngayon, wala tayong 50K na merong groove. Ang meron tayo is yung pang master volume. Kaya ginawa natin, yan oh. Yung isang pin lang. Pwede mo tong ipag-parallel. Pag pinarallel mo yan, magiging 25K yan. Labas yan. 50K ang naka-stock. Di 50K rin lagay natin. Yan oh. Tinupi lang natin. Hindi natin siya ininang. Okay, master volume yan. Yung 8 pin. Binungi natin yung isa. Yung pang dulo niya na, yung pang loudness. Ayan, binungi natin. Ito kasi may groove ito.
May gatla ba sa loob? Kaya ito yung nilagay natin. Okay, 50k rin to oh. Yan, master volume ito na 8 pin. Pwede yan. Tapos tatlo lang yung kukunin nyo dito sa gitna ay sa may ilalim. Yan, kapag pinarallel mo naman yan, ang labas niyan ay magiging 25k natin. Tapos testing natin ulit kung ano pang pwede natin gawin. Naibalik ko na yung board. Itong propan. Hindi pa natin ito nilyo kasi baka may problema pa. Yung ilaw nito, no problema ko yung signal, hindi umiilaw. Ngayon, ito, volume ko. Wala oh. Malakas na yan pero hindi umiilaw yung signal niya. Chinek ko yung ilaw na yan. Hindi umiilaw siya. Ibig sabihin, working yung ilaw. Good yan. Pero bakit hindi siya kumikindat, di ba? Itong channel to, pansinin nyo, meron, no? Di ba? Meron yung channel to. Yung channel 1, wala. Ay, naku. Problema nga ito. Ngayon, alamang nandun yan sa may relay section niya. Hanapin natin kung saan pumunta yung relay niyan. Saan ba? Masama pa ba yun doon? Okay, sige. Maklasin natin. Andun siguro. Doon yan. Mas kulit ito. Troubleshoot natin kung bakit hindi siya umiilaw. Problema ito. Ngayon, yung dito na side na to, natin sinalpak ko sa channel 2. Inihang muna natin to. Tingnan natin kung ilaw siya o hindi. Okay? Kapag umilaw yan, ibig sabihin walang problema talaga dito. Doon talaga sa board ang may problema, sa may amplifier niya or sa relay section. Umilaw eh. Ay, nako, yari tayo dyan. Walang problema dito. Balik tayo dito. Binaklas ko na rin ito eh. Nagdududa ako. Sabi ko baka dito ba. Wala, doon talaga problema. Napakasimpleng sira pero kailangan baklasin. Diba? Ilaw lang yan ha. Kung tutusin, ilaw lang yung problema dito ha. Pero hindi mo pwedeng ibalik sa mayari yan. Hindi umiilaw yan. Diba? Ngayon, ang problema, yung signal ito to, makikita nyo, yung pin na yan, no? Yung pinakadulong pin, sa signal yan. Sana ba? Focus ka kasi. Ito signal ang pinakadulong pin. Ngayon, nahirapan ako i-trace kung saan pumunta yung kanya, yung linya. Nag-check ako dito, halos wala akong makita. Hindi ko makita kung saan pumunta yung linya. Ngayon, kailangan mo baklasin yung board. Kailangan mo silipin yung ilalim para malaman mo kung saan pumunta yung linya na yan, yung sa signal, no? Makita nyo signal siya, oh. Yan, signal. Clip positive, clip negative, ground, tapos lead na yan sa may indicator yan, tapos 12 volts. Oh, ngayon, binaklas natin talaga ito. Wala, ganun talaga. Kaysa hindi mo magawa yan, di ba? Ngayon, ito yung pin na to. Ito. Ito yung pin na to. Ito siya. Ito. Saan siya pumunta? O, dito. Papunta siya dito. Dito. Ang layo ng pinuntahan, oh. Diba ang layo, oh? Dito siya napunta, oh. Saan? Dito na siya banda. Oh. Diba, ang layo ng pagitan nila, oh. Ngayon, pag sundan mo to, ito, signal to. Masok siya dito. Tumawid siya dito. Punta siya dito. Kapasitor yan. Na 50 by 4.7. Ito, dalawang kapasitor na to. 50 by 4.7 yan. Ito. Ngayon, dito ang tagos niya sa taas. Dito ang tagos niya sa taas. Pumunta siya dito. Hindi. Teka lang ha. Parang may mali eh. Check natin. Parang hindi yata. Teka lang ha. Pumunta siya dito. Pumunta siya dito. Tapos kapasitor. Tapos ito. Kapasitor ulit. Tapos umakyat siya dito. Okay. Tapos kapasitor ulit. No, ito pumunta rin siya dito. Tapos ito tumawid siya dito. Tumawid siya dito. Yung isang paa na to tumawid siya dito papunta dito. Yan, dito. Value niya ay 47 ohms. I-zoom in natin. Yan, ito. Yan, 47 ohms. Ito papunta siya dito. Yan, sa may paa ng kapasitor. Pumunta yan doon sa may signal. Ngayon, check natin yan. I-tester natin kung buo yung 47 ohms na yan. Buo pa ba siya or baka bumigay na siya. Okay.
Oh, hindi pumalo yung tester natin. Parang open. Gumagana yung tester natin, ha. Okay, gumagana. Na-open ito. Oh, open nga. Putik na yan. Kung alam ko lang, di ba? Kung alam ko lang na kung maaring yan yung sira. Maari, ha. Hindi pa natin sigurado. Maari pa lang. Ngayon, tanggalin natin to, palitan natin 47 ohms, tapos testing natin na palitan na natin, oh. Malaking pyesa na nilagay natin. 47 ohms din yan. Yellow, violet, black. Ngayon, ito yung tinanggal natin, oh. Ito to. Tester ko, pakita ko sa inyo. Simpleng-simple lang. Maari, tingin ko, yan lang na nadali dyan, eh. Ito yung SMD na pyesa. Wala talaga siya, oh. Walang continuity, oh. Wala, oh. Tapos ito yung kinabit natin or pinalit natin. Meron dapat yan. Dapat alos short ang dating niya. Yan. Okay. Ngayon, wag na muna natin balik sa may heatsink. Patunugin muna natin na ganyan lang siya. Okay, balik ko yung mga kable. Binalik ko na yung mga kable niya. Nakaganyan lang muna siya. Ayan. Ngayon, on natin. Okay, yung speaker hindi nakakabit. Yung signal lang naman yung importante dito, eh. Okay. Yun, oh, meron na siya, oh. Di ba? Okay, meron na, oh. Di ba? Putik na yan. Yun dahil lang doon, no, sa SMD na yan. Kung alam ko lang, eh, kung makikita ko lang yung linya niyan, kung saan pumunta yan, dapat hindi natin binaklas itong board na to. Kaso nga lang double-sided siya. O, di ba? Dito yung area na to. Akalain mo na umabot siya dito sa dulo. Di ba? Wala, eh, ganun talaga, troubleshoot nga, eh. Ngayon, balik natin to sa may heatsink. Tapos try kong i-fix bias. Ibalik na natin yung board. Yan, ibalik na natin sa may heatsink niya. Ngayon, sabi ko try kong i-fix kasi hindi pa ako napag-fix nito, eh. Sukatan na muna natin ng bias bago i-fix natin para may idea tayo kung ano yung bias na ipapalabas natin. Tagalan tayo na dahil sa ito, lintik na to. Ngayon, ito siya. Baliktad. Ito. Nasa 0.26. Okay, yung kabila niyan pares lang. Okay, ngayon yan yung ipapalabas natin. Try natin. Yung nakalagay na trimmer dyan is 101. 101 meaning 100 ohms lang. Tingnan natin kung anong bias ipapalabas natin. Anong value. Okay, piningot na natin. Ayan, oh, 101, 100 ohms. Kahit sa may board nyo 100 ohms na nakalagay. Ayan, 100 ohms. Ang nilagay natin dyan ay 75 ohms yan. Violet, green, black. Basta 75 ohms siya. Ngayon, try natin sukatan, na. Pwede na siyang sukatan na pag ganito lang, oh. Kahit na wala ng input. Although, para sigurado, balik natin. Sige, kahit ganyan lang siguro. Try natin kung may masusukat tayo. Okay, on natin. Okay, nag-relay naman. Ngayon, try natin, naka-zoom in, balik natin na konti. Okay. Dito, try ko lang kung may bias to, Ba, mataas. Tumaas masyado. Mataas masyado. Nasa 0.4. Ibig sabihin, di ubra yung 75. Okay. Try natin ng mas mababa. Kapag pag tinaasan natin yan, sukat nito ay parang sagad ba to? Sagad yata to, eh. Okay, calibrate ko ulit. Okay, tinanggal natin yung 47 ay yung 75. Nilagay natin is 56 ohms. Yan, green, blue, black. Yan, 56 ohms yan, ha. Nakita naman, oh.
Okay. Linaw naman sa anas natin. Ngayon, on natin. Ganyan pag-calibrate yan eh. Dagdag bawas na naman eh. Pag tumaas ito, balik natin sa may kwan. Pag tumaas yung lalabas dito na bias, balik natin sa may mga 100 ohms ulit, di ba? Okay, dito. Baliktad. May pumalo eh. Pero baliktad eh. Kaya lang ah. Okay, ayan siya oh. Ayan yung bias nya. Although pwede pang ibaba yan. Natin yung stock nya. Pwede pa yung baba. Ibaba pa natin ng konti. Mga 47 ohms. Sa full na yan sa 47. Ting konti na lang oh. Ibig sabihin, mababa na value ay bumababa rin yung bias nya. Ibagsak natin ng kanyan 47 lang. 47 bababa yan, sigurado ako. Pating kabilang side, pinix ko na rin ha. Itong trimmer nyo. Yan siya. 47 ohms yan. Yan, 47 ohms na lang. Okay, ito yung kabila. Ano yung kabila? Okay, yan, 47 ohms. Okay. Ngayon, balik natin to. Sukat pa na tayo. Try natin. Ito, mga tornilyo. Hindi pa natin may balik ko. Okay, dito. Oh, ayan oh. Parang yung stock niya lang kanina. Dito sa kabila. Oh, ayan oh. Okay. Goods na yan. Ngayon, balik natin. Pwede na yan. Kahit tornilyo na natin ito. Sabay audio testing. Sabay paalam na tayo. Ay, balik na natin lahat. Nakatornilyo na rin to. Ayan. Ito, front panel. Nakatornilyo na. Okay. Naka-stereo tayo. May indicator siya dito. Naka-stereo o bridge or parallel. Naka-stereo tayo sa gitna. Okay. Laptop natin. Gumagana. Channel 1. Ito, naka-limiter on to off natin para hataw-hataw siya. Okay na, umilaw na. Channel 2. Okay. Okay. Iba tayong mga switch, galaw-galawin natin. Okay. Okay na. Ayan, hanggang dito na lang. Makaka-pirate pa tayo. Okay. Ano pa ba? Ano bang ginawa natin? Walang audio, yung isang channel, basag. Ayun. Switch, ginalaw-galaw natin. Lagyan natin ng contact cleaner. Tapos, pinalitan natin yung control. Okay, bago na yung control niyan. Tapos ayaw gumana yung indicator. Putik, sira yung sa signal na ito siya. Yan, ito. Yung kamay natin, yan, ito to. 47 ohms. Tapos, Phoenix bias natin. Okay, yung value ng biasing na nilagay natin is 47 ohms lang. Okay, nasa 0.26, 0.27 lang yung bias niya. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan ha. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.